Isang magandang halimbawa si Mocha Uson. Yan, exactly. Meron daw siyang 5 million followers. 5.7, no? Tapos ay tumakbo siya sa party list. Ayun, kulelat, no, sa party list. Ibig sabihin yung 5 million yung followers, hindi siya ibinoto. Dahil ang interest ng 5 million yung followers, no, ay siya ay titigan. No? Pero by the way, tatakbo siya ngayon sa pagka konsehal. Konsehal. Sabi mo, iba ang baka manalo baka may chance siya ron dahil babatakin siya ni Isko. Yun. No? Dahil malakas si Isko, 80% yata, mahigit sa survey, no? So babatakin siya nung kanyang ulo, nung kanyang mayor, no? And also, less about yung kanyang social media, more about yung kanyang pinuno. Correct. And she's not as active anymore on social media as the time nung tumakbo siya for party list. At the peak of her popularity niyan as a political blogger nun eh. Kaya itong ating mga bloggers, influencers, no, maganda na may bagong elemento sa ating politika. Pero huwag kang maniwala sa sarili mong propaganda. Hindi dahil ganyan karami ang viewers mo, ang tumitingin sa'yo sa Facebook, Instagram, X, YouTube, ay boboto ka rin ng mga yon, di ba? Hindi necessarily yon. Sana yun ang mangyari. Pero hindi automatic na iboboto ka ng mga yon, no? Kaya yan ito ay wake up call. Dahil minsan kasi yung social media ay nagiging parang salamin. Salamin. At ikaw ay nagiging narcissist. Nag-enjoy ka sa iyong image. Diba? Gwapo ko eh. Tikat ako eh. Galing ko, ang gwapo ko. Tapos yung iyong paglabas, inuulit-ulit mo. Bago ka matulog, pag-gising mo, papakinggan mo yung sarili mo. So, bibilib ka sa sarili mo. Hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat. Sabi ko lang, yung mga kilala kong mga influencer at vloggers, no? Na-create, tumaas yung kanilang self-esteem, no? Na dati ay wala. Tapos, pag tumitingin sila sa salamin, tumitigil sila. No? Tumitigil sila, no? At titingnan nila, at minamahal nila yung kanilang self-image. Minamahal nila. Pero GSS yata tawag dyan ngayon, Michael. Tama ba? Ang ano ko nga dyan, Sek, Ina, ang sa akin. Sige, gwapo ko, ang galing ko, ang dami ko ng views. Bakit naman politiko pa naisip mong puntahan? Hindi nilang tumulong ka na lang. Hindi ka na lang maglagay ng mga lugaw-lugaw dyan o barbecue o naman something. Bakit biglang pagising mo sa umaga na gwapo ka, sikat ka, ang dami mong viewers? Papakinggan mo yung sarili mo, di ba? Pumunta sa politika. Ano ba yun? Hindi naman po ito hobby. Alam mo kasi, di ba, nagsimula yung mga influencer sa social media several years ago. Ang binibenta nila ay hindi politika. Ang binibenta nila ay lifestyle, mga produkto, mga lugar na pinupuntahan nila, di ba? Iba yung, ngayon, pumasok na sa politika. Dito natin malalaman kung meron ba silang impact. No? Dahil wala pa hindi pa tested eh. May mga tatakbo sa senador, may tatakbo sa party list, may tatakbo sa local. Tingnan natin. Ako, I wish them luck. Ako rin. Yung mga mahusay. Hindi automatic yan. No? Hindi automatic yan. Lalo na sa local kasi mahalaga ang makinarya, resources at saka ward leader system. Sa national, mas retail at saka market vote yan. No? Ibig sabihin, yung nakakapanood sa'yo, malamang iboto ka. No? Mga siguro 20-30% lang ang makinarya. No? Pero ayun nga, kahit meron kang name recall, meron ka bang vote conversion? Ang una mo habol, name recall. Nasa back of their minds yung pangalan mo o yung brand mo. Pagkatapos nun, vote conversion. Dapat kumbinsihin mo yung nakakakilala sa'yo na iboto ka. Panghuli, vote protection. Kung iboboto ka nila, protektahan yung boto. Yun yung tatlong stages sa eleksyon, sa politika.